Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa synthesis at buod. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa synthesis at buod. Ang alam ng nakararami ang buod at synthesis ay iisa lamang. Kumbaga, pwedeng ipanghalili ang buod sa salitang synthesis, gayon din pwede rin ipanghalili ang synthesis sa salitang buod. Pero ngayong araw, lilinawin natin na ang buod at synthesis ay hindi iisa. May pagkakahawig ang buod at synthesis pero hindi sila iisa. They are similar but they are not the same. Pag sinabi nating buod, ito ay nangangahulugang pinaikling bersyon ng isang kwento, sanaysay o anumang uri ng teksto. Tandaan ninyo ang mga salitang nakakulay blue dahil ito ang magiging gabay ninyo kapag binigyan na natin ng kahulugan ang synthesis. Muli, kapag sinabi nating buod, ito ay nangangahulugang pinaikling bersyon lamang ng isang kwento, sanaysay o teksto. Pag sinabi nating buod, tandaan na wala dapat madaragdag na bagong impormasyon. Halimbawa, sa Noli Me Tangere, hindi mo pwedeng ilagay si Cardo Dalisay kapag nagbuod ka dahil wala naman si Cardo Dalisay sa orihinal na teksto ng Noli Me Tangere. Ikalawa, walang mababawas. Halimbawa, ayaw mo sa karakter na si Padre Salvi. So, ang ginawa mo, tinanggal mo siya noong binuod mo ang Noli Me Tangere. Hindi ito matatawag na buod kasi nagbawas ka ng mahalagang parte o importanteng detalye sa orihinal na teksto. Muli, kapag sinabi nating buod, papaikliin mo lamang ang isang teksto pero wala kang babaguhin. Wala kang idadagdag, gayon din wala kang ibabawas. Kung ano yung nasa original, papaiksiin mo lamang, papaikliin mo lamang. Ang layunin ng buod ay upang magbigay ng mabilis na pangunawa sa pangunahing ideya ng isang teksto o pahayag. Muli, kapag sinabi nating buod, ito ay pagpapaikli lamang. Pagpapaiksi lamang dahil ang layunin nito ay mabilis itong maunawaan ng mga mambabasa kahit na hindi na nila basahin yung buong akda. Halimbawa, ang buod ng Noli Me Tangere. Dapat kapag binasa ito ng mga bagong mambabasa, maintindihan na nila simula kabanata 1 hanggang sa huling kabanata ng Noli Me Tangere. Narito ang ilang hakbang sa pagbubuod. Una, basahin munang mabuti ang buong akda upang makuha at maunawa ang mabuti ang mga panggitnang kaisipan. Kapag magbubuod tayo, ang una nating gagawin ay babasahin natin ang buong teksto. Kung ito ay sanaysay, basahin natin ang simula, gitna, at wakas. Hindi pwedeng simula lang, hindi pwedeng gitna lang, hindi pwedeng wakas. Dapat basahin ng buo ang buong teksto. Hanapin din ang pangunahing kaisipan at mga pamuno o katulong na kaisipan. Pagkatapos mong basahin ang buong teksto, ilista mo yung mahahalagang impormasyon, mahahalagang detalye sa isang papel. Doon mo pagsasama-samahin yung mga dapat na ilalagay mo sa buod para kahit na maikli ito, maiintindihan pa rin. Itong hakbang sa pagbubuod ay dapat gamitan ito ng mga payak na pangusap na sinulat sa isang paraang madaling maunawaan ng babasa. Tandaan na kapag bubuo tayo ng buod, hindi na natin kailangan magpaligoy-ligoy. Hindi na natin kailangan gumamit ng mga mabubulaklak na salita. Diretso lang.
Dahil nga ang layunin nito ay mas mabilis na maunawaan ng mga mambabasa. Kapag gagawa ng buod, dapat diretso lang yung pagsasalaysay. Hindi na kailangan palalimin pa yung mga salita, hindi na kailangan gumamit ng tayutay, diretso lang. Kaapat na hakbang sa pagbubuod ay hindi dapat na malayo ang diwa ng orihinal sa ginawang buod. Katulad ng binanggit ko kanina, kapag gumagawa tayo ng buod, dapat kung ano yung nasa orihinal na teksto, yun lang din yung gagawa natin ng buod. Bawal tayong magdagdag ng impormasyon, bawal tayong magbawas ng impormasyon. Halimbawa, sa banghay kalutasan ng tauhan, pamagat, tagpuan at istorya, wala kang babaguhin. Katulad nga ng binanggit ko kanina, sa tauhan, hindi ka pwedeng magdagdag ng tauhan at hindi ka rin pwedeng magbawas ng tauhan. Sa tagpuan naman, kung sa kagubatan nangyari, hindi mo pwedeng gawing sa parke. Kung ano yung nasa orihinal na teksto, yun lang din ang ilalagay mo sa buod. Muli, kapag sinabi nating buod, ito ay pinaikling bersyon lamang ng isang teksto. Kung ano ang nasa orihinal na teksto, yun lang din ang ilalagay mo sa buod. Ngayon naman, tatalakayin na natin ang synthesis. Ang synthesis ay ang proseso ng pagsasama-sama ng mga ideya, impormasyon at mga detalye mula sa iba't ibang mga akda, artikulo o pinagkukunan. Pag sinabi nating synthesis, tandaan ninyo klase ang salitang pagsasama-sama ng mga ideya ng iba't ibang mga akda. Kapag sinabi nating buod, iisa lamang yung pinagkukuhanan. Pero kapag synthesis, iba-iba na at lahat ng mga ideya mula sa iba't ibang teksto pagsasama-samahin iyon. Tandaan nyo ulit yung mga nakakulay red na salita kasi yan ang magiging gabay ninyo para mas madaling maunawaan ang pinagkaiba ng synthesis at buod. Muli, kapag sinabi nating buod, ito ay pinaikling versyon lamang ng isang teksto. Pero kapag synthesis, ito ay pinagsama-samang ideya mula sa iba't ibang teksto. Kung kanina ang halimbawa natin sa buod ay ang nobela lang ni Rizal na Noli Me Tangere, dito sa synthesis ang halimbawa na natin ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Kung saan kapag sinabi nga nating synthesis, ito ay pagsasama-sama na ng iba't ibang ideya mula sa iba't ibang teksto. Kung kaya't sa synthesis, dalawa na yung akda, Noli at El Fili. Una, kapag synthesis, may dadaragdag na impormasyon. Kapag sinabi nating synthesis, halimbawa sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo, pinagko-combine na. Ano ba yung mga goal na nais iparating ni Rizal sa dalawang nobela na to sa mga mambabasa? Bukod sa nadaragdag na impormasyon, pwede na ring maglagay ng opinyon ng manunulat. Kapag gagawa ng synthesis, pwede nang magbahagi ng saloobin, opinyon, ideya ang mga manunulat. Halimbawa, pwede niyang pagkumparahin ang mga tauhan sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Kung sa Noli Me Tangere, hindi pa ganoon katapang si Ibarra para ipaglaban ng bansa, pero pagdating ng El Fili, pinakita na matapang na si Simon at handa na niyang ipaglaban ang bansa. Kung kanina ang layunin lang ng buod ay mas maunawaan ng mabilis ng mga mambabasa ang isang akda, sa synthesis naman ang layunin nito ay makalikha ng isang bagong kabuuan na mas malawak at mas malalim ang pagkaunawa. Mas malawak at mas malalim ang pagkaunawa. Dalawang anyo ng synthesis. Una, explanatory synthesis, isang sulating naglalayong tulungan ng mambabasa o nakikinig na lalong maunawa ng mga bagay na tinatalakay. Kapag sinabi nating explanatory synthesis, ito ay nagbibigay ng impormasyon para mas maunawaan ang isang bagay. Nagpapaliwanag ng isang ideya, konsepto o saloobin. Ang sumunod naman ng anyo ng synthesis ay tinatawag na argumentative synthesis. Ito ay may layuning maglahad ng pananaw ng sumusulat nito. Kapag sinabi nating argumentative synthesis, dito malaya na ring magpahayag ng saloobin, opinyon, ideya yung manunulat. Pwede na siyang magdagdag ng opinyon niya,
tungkol sa isang bagay. Muli, para sa huling pagpapaliwanag ng buod at synthesis, kapag sinabi nating buod, isa lamang ang pinagkukuhanan. Isang teksto lamang yung kailangan na paikliin. Sumunod, kapareho lamang ng orihinal na akda ang laman. Kapag gumagawa tayo ng buod, tandaan na kung ano yung laman ng orihinal na teksto, yun lang din ang lalamanin ng buod. Sumunod, maikling version lang ng original. Kapag gumagawa tayo ng buod, walang madaragdag, walang mababawas. Kung ano yung nasa original, yun lang din yung ilalagay sa buod. Sumunod, hindi pwedeng magdagdag ng sariling opinyon ng manunulat. Katulad ng binanggit ko, kung ano yung nasa original na text, yun lang din yung ilalagay sa buod. Bawal maglagay ng saloobin, opinyon, ideya yung manunulat. Kabilang banda, kapag sinabi nating synthesis, maaring marami ang pinagkukuhanan. Kasi nga, ang synthesis, pinagsama-samang ideya ng iba't ibang teksto. Ibig sabihin, hindi na lamang isang akda, hindi na lamang isang teksto, marami na. Sumunod, naiiba ang laman sa orihinal dahil maraming pinanggagalingan. Sa buod, kung ano yung laman ng original, yun lang din ang laman ng buod. Pero sa synthesis, kung ano yung laman ng mga akda, maaring mabago yun, madagdagan, mabawasan kasi nga pinagsasama-sama lang. Sumunod, pwedeng maglagay ng sariling opinyon ng manunulat. Dito pwede nang magbigay ng ideya ang mga manunulat kung ano ba ang tingin nila doon sa mga ideya sa bawat aklat na pagkukuhanan nila ng impormasyon. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.